Mainit ang araw sa Maynila. Sumasayad sa asfalto ang init ng kalye, pero mas mainit pa ang ulo ni Benjamin habang nagroronde sa bakuran ng isang gusali sa Makati. Hoy! Ano yan, tambay? Single niya sa isang delivery rider na pansamantalang huminto para mag-check ng direction sa cellphone. Boss, saglit lang po, wala akong pakialam. Umalis ka riyan. Sabay hampas ng truncheon sa side mirror ng motorsiklo. Hindi bago ang ganitong eksena para sa mga kasamahang gwardya ni Benjamin. Lahat sila, kabisado na ang ugali ng lalaking ito, madaldal, palaaway, at mapang-abuso. Pero walang makapagsalita. Bakit nga ba? Dahil anak siya ng isang retiradong police colonel. Ang kapatid niya, nasa QCPD. Ang tiyuhin, opisyal sa CIDG. Sa mundo ng uniforme, si Benjamin ang tinaguriang untouchable. Huwag niyong kalilimutan kung sino ako, ani Benjamin minsan habang nagkakape sa barracks. Kung hindi ako pinipigilan ng pamilya ko, matagal ko nang pinulbos ang mga adik sa iskinita. Tahimik lang si Lito habang nakaupo sa isang sulok nagsusulat sa maliit na notebook. Siya ang pinakabagong gwardya sa detachment, mahiyain, laging mag-isa, pero mahusay magtrabaho. Hindi siya halos kumikibo sa mga kwentuhan. Hindi rin siya nakikipagtawanan. Kaya't madalas siyang binabansagang duwag o weirdo ni Benjamin. Hoy Lito, sigaw ni Benjamin habang naglalakad pauwi ang binata isang gabi. May ihi ka pa ba sa bayag mo? Palibhasa hindi galing sa marangal na pamilya. Hindi sumagot si Lito. Tumingin lang ito sandali, saka muling lumakad. Lalong nag-init ang ulo ni Benjamin. Hoy Yeyep, pag pinagsusuntok kita, may masasabi na kaya yang bibig mo. At bago pa makalayo, hinablot siya ni Benjamin sa likod ng kwelyo at ibinagsak sa semento. Isang malutong na suntok sa tagiliran. Isa pa sa batok, tahimik pa rin si Lito. Hindi umalma, hindi lumaban. Para siyang bato, ganyan kayo, mga basurang walang kwenta, dapat sa inyo pinapatay na lang agad. Isang malalim na tinig ang bumasag sa ere. Benjamin, si Commander Santos, matikas, tahimik, matalim ang tingin. Hindi kilala ng karamihan ang buong background ng commander, pero isang tingin pa lang ay alam mong hindi ito basta-basta. Ako po, sir. Sabay saludo ni Benjamin, pilit na naglalambing. Alam ko kung anong ginawa mo. Kita ko sa CCTV. Push up, ngayon na, sir. Push up. 20, bilis. Pero hindi gumalaw si Benjamin. Sa halip ay ngumisi at nagsimulang magmura. Akala mo kung sino kang magaling. Retirado ka na, Santos. Hindi mo ako pwedeng utusan. May sinasandalan akong pamilya. Tahimik lang si Santos. Nilapitan niya si Benjamin, tinitigan ito ng diretso sa mata. At bago pa makapagbitaw ng isa pang salita si Benjamin. Isang sampal, matunog, ramdam ang bigat, tumahimik ang buong paligid. Sa gilid ng parking lot, naroon ang dalawang pulis na kamag-anak ni Benjamin, nakatayo, namumutla, hindi makapaniwala. Panginoon, bulong ng isa. Si Santos, dating deputy chief ng AFP, ani ng isa pa. Galing sa pamilya ng mga general. Hindi yan basta-basta. Tahimik si Benjamin. Napalunok, nanginginig sa galit hindi dahil sa sakit kundi sa kahihiyan. Habang ang mundo ni Benjamin ay unti-unting nadudurog, si Lito ay tahimik na nakaupo muli sa sulok. Hawak ang kanyang notebook. Isinulat ang mga salitang hindi niya masabi. Ang yabang ay may katapat, at ang dugo ay may kabayaran. Bumalik ang katahimikan sa detachment kinabukasan. Walang gustong magbukas ng usapan tungkol sa nangyari kay Benjamin. Naglaho ang tikes nito, tila ba sumama ang loob at umiiwas muna sa duty. Pero ang tensyon, nanatili sa hangin. Lalo na sa pagitan ni Lito at ng mga kasamahan. Si Lito, tulad ng dati, ay tahimik lang. Pero may kakaiba sa kilos niya ngayon. Mas lalong naging maingat ang bawat galaw niya. Laging alerto, laging nakamasid. Para bang laging may inaabangan o iniwasan. Sa mata ng iba, si Lito ay isang simpleng gwardya, payat, hindi polemic, mahiyain. Pero ang hindi alam ng lahat, ang katahimikang iyon ay hindi bunga ng kahinaan. Ito'y disiplina, kaalamang pinanday ng marahas na nakaraan. 27 anyos si Lito. Tumira sa probinsya ng Batangas noong bata pero lumaki sa gilid ng Maynila, doon sa mga lugar na hindi dinadaanan ng patrol car. Doon sa mga kanto kung saan ang hustisya ay isinusulat gamit ang dugo. Anak siya ni Lupe, dating fixer, at ni Oscar, kilalang enforcer, ng sindikatong kilala bilang Sombra ng Lupa, isang underground criminal group na may impluwensya sa droga, armas, at extortion sa buong Metro Manila.
Bilang bata, nakita ni Lito ang lahat, kung paanong pinapahirapan ang mga tumalikod sa grupo, kung paanong kinukulong ang mga traidor, kung paanong ginugupit ang dila ng mga informant. Ang dugong dumadaloy sa kanyang ugat ay hindi pulisya, kundi kadiliman. Ngunit nang mamatay ang kanyang ama sa isang ambush, tumalikod si Lito sa mundo ng anino. Sinumpaan niyang hindi na muling gagamit ng dahas. Pumasok sa programang rehabilitation ng gobyerno, nagtago sa bagong pangalan, at nagdesisyong mamuhay bilang ordinaryong tao. Ngunit tila ayaw siyang tantanan ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang pauwi na siya mula sa duty, may napansin si Lito, isang motorsiklong nakabuntot sa kanya. 4 na kanto na ang tinatahak niya, pero hindi pa rin ito nawawala. Nagkunwaring huminto sa isang tindahan si Lito. Inayos ang sintas ng kanyang sapatos, sabay tanaw sa salamin sa gilid ng kanto. Kita niya ang silhwete ng motorsiklo, ang driver ay walang helmet. Nakalugay ang buhok, si Benjamin. Dahan-dahang bumalik sa dibdib ni Lito ang pamilyar na kabog ng takot. Pero hindi ito takot sa sakit. Ito ay takot sa muling pagbabalik ng pagkataong kanyang ibinaon sa limot. Pag-uwi ni Lito sa kanyang maliit na kwarto sa dormitoryo ng mga gwardya, kinuha niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Binuksan ito gamit ang susi na nakatago sa kanyang medyas. Laman ng kahon. Isang itim na panyo na may berde ng agila, simbolo ng sombra ng lupa. Larawan ng kanyang ama, duguan, hawak ang baril. Isang maliit na listahan, mga pangalan ng mga taong may utang na dugo sa kanyang pamilya. At isang simpleng sulat na sinulat niya sa sarili. Kapag muling natukso ang iyong kamay sa dugo, tapusin mo agad. Huwag mong hayaang bumalik ang hayop sa loob mo. Kinabukasan, balik sa duty si Benjamin, tila walang nangyari. Pero hindi na ito yung dating mayabang. Tahimik ito, mapagmatsyag. At sa bawat pagkikita nila ni Lito, tila may pilit itinatago sa likod ng kanyang mga mata, galit. Huwag kang magpaloko, bulong ng kasamang si Mang Roger kay Lito. Yung mga taong ganyan, tahimik lang pag may binabalak. Tumanggaw si Lito. Hindi na siya natatakot, pero hindi rin siya kampante. Dahil alam niya, kapag ang leon ay tahimik, hindi ito natutulog. Naghihintay lang ng tiyempo para lamapa. At si Benjamin, hindi lang siya leon. Isa siyang asong ulol na nasaktan sa kanyang ego. At ang mga asong ulol, kapag kinantay mo, walang sinasanto. Mainit ang araw, pero mas mainit ang tensyon sa barracks ng araw na iyon. Lahat ng gwardya ay tila naglalakad sa manipis na yelo, tahimik, maingat, nagmamatsyag. Bumalik si Benjamin sa duty, ngunit hindi na ito ang dating siga. Hindi na sumisigaw, hindi na nanunulak, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, naroon pa rin ang apoy. Nasa opisina si Commander Santos, may hawak na kape at nagbabasa ng report nang bumukas ang pinto. Sir, ani ni Benjamin, may hawak na sobra. Resignation letter ko po. Hindi nagtaas ng kilay si Santos. Tinignan lang ang sobra, saka muling ibinalik ang tingin sa hawak na papel. Bakit? Malamig niyang tanong. Hindi na ako komportable. Dito? Sir? Sagot ni Benjamin. Hindi ako ginagalang ng mga tao dito. Pati ikaw, sinaktan mo ako sa harap ng pamilya ko. Isang ngisi ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Commander Santos. Mabagal niyang inilapag ang kape, tumayo, at tumingin ng diretso kay Benjamin. Anong respeto ang hinahanap mo, Benjamin? Yung respeto na hindi mo kayang ibigay. O yung respeto na inaabuso mo para lang ay pakitang makapangyarihan ka. Hindi sumagot si Benjamin. Ngunit ramdam ang pamumula ng tenga't panga. Pinipigilan ang sarili. Ayaw mong mag-push up pero kaya mong manghila ng pulis para manindek. Akala mo ba hindi ko kilala ang pamilya mo? Patuloy ni Santos. Mas kilala ko pa sila kaysa sayo. Mga pulis nga sila, pero hindi mga bastos. Ikaw lang ang nabulok. Hindi mo ako kilala, Santos, mariing sagot ni Benjamin. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Talaga, hinakbangan siya ni Santos. Malapit, mas malapit pa, hanggang sa halos magdikit na ang mukha nila. Aba, gusto kong makita. Kasi ang tanging nakita ko lang sayo, ay ang isang lalaking lumaki sa anino ng apelyido. Walang sariling dangal, walang sariling tapang, palamunin ng pangalan. Isang saglit ng katahimikan, tila bombang nagbabadya ng pagsabog. Ngunit bago pa makapagsalita si Benjamin, bumukas ang pinto. Si Lito, Sir, ani Lito, may bisita po kayo sa labas. Naghahanap daw ng Commander Santos. Tumanggaw si Santos, ngunit bago siya lumabas, tumingin siya kay Benjamin. Hindi mo kailangang mag-resign. Ikaw ang aalisin. Nabigla si Benjamin. Ano? Effective today, terminated ka. Lahat ng report tungkol sa pananakit mo, isinumite ko na. May nakausap akong internal affairs.
Huwag mong sabihing hindi mo nakita yon. Napalunok si Benjamin. Ngayon lang siya hindi nakaimik. Lumabas si Santos, iniwan si Benjamin na nanlilimahid sa hiya at galit. Hindi siya sanay na natatalo. Sa buong buhay niya, parati siyang may laban na sinasandalan. Pero ngayon, kahit mga kamag-anak niyang pulis, hindi makagalaw. Hindi makaporma. Hindi lumapit si Lito, tahimik, akmang aalis. Pero bago makalabas ng opisina, tinawag siya ni Benjamin. Hoy, Ani Benjamin. Tandaan mo to, huwag kang masyadong kampante. Ang mga tulad mo, walang panamas sa mundo ng tunay na lakas. Gagapang ka rin. Tahimik lang si Lito. Tumingin sa kanya, hindi galit, hindi takot. Isang titig na parang sinasabi, subukan mo. At tuluyang lumabas si Lito. Naiwan si Benjamin sa loob ng silid, nanginginig ang kamay. Sa loob-loob niya, hindi ito matatapos ng ganito. Hindi siya uuwi na talunan. Hindi siya aalis na walang ganti. Kinuha niya ang cellphone, nag-type. Puntahan niyo si Santos. Ihanda ang sasakyan. At yung matagal ng plano, simulan na natin. Si Lito, siya ang magiging mensahe ko. Ngunit ang hindi alam ni Benjamin, ilang hakbang mula sa barracks ay may pares ng mata na nakamasid sa kanya mula sa lilim ng puno. Isang matandang lalaki, nakasuot ng itim, may hawak na cane. Sa tabi nito, isang matabang lalaki na may tato sa leeg. Bulong ng matanda, simula na ito, wala nang atrasan. Mabigat ang gabing bomb alot sa lungsod. Sa isang abandonadong bodega sa may bandang tondo, naiilawan lamang ng dilaw na bombilya ang isang mesa. Nakaupo si Benjamin, may hawak na sigarilyo, habang kaharap niya ang dalawang lalaking may mga tato sa leeg at braso. Ang isa'y si Tex, dating hitman, at ang isa namay si Jojo, isang fixer ng mga peking dokumento at impormante ng mga tiwaling pulis. Sigurado ka bang kaya mong harapin si Santos? Tanong ni Tex, habang nililinas ang kanyang baril. Hindi siya ang target, sagot ni Benjamin, malamig ang tono. Si Lito ang uunahin ko. Napangisi si Jojo, yung tahimik na yon. Parang pasang takot sa tao. Kaya nga, bulong ni Benjamin. Ayoko ng tahimik, lalo na kung galing siya sa mundo na mas madilim pa sa likod ng presinto. Samantala, sa dormitoryo ng mga gwardya, hindi mapakali si Lito. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang lumang panyo ng kanyang ama. Sa loob ng puso niya, may muling nagigising, isang bagay na matagal niyang pinilit kalimutan, ang pagiging hayop kapag naipit sa dilim. Nang gabing iyon, tumanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Lito, sabi ng boses. Malalim, mahinahon. Ito si Tito Marcos. Napatayo si Lito. Tito, bakit ka tumawag? Nakita na naming muli si Benjamin. Nakipagkita siya sa mga dating kalaban. Hindi ito basta-bastang ganti lang. May mas malalim siyang binabalak. Hindi ko nasakop yan, Tito. Matagal na akong umalis sa. Hindi ito tungkol sa sindikato. Ito ay tungkol sa buhay mo. Tahimik si Lito. Binigyan kita ng pagkakataong mamuhay bilang normal. Pero kung pipaikit ka ngayon, baka hindi lang ikaw ang mawala. Baka si Commander Santos. Baka yung ibang kasamahan mo. Baka buong detachment. Gusto mo bang bumalik ako, Tito? Tanong ni Lito. Gamitin ko ulit ang anino natin. Hindi. Gusto kong gamitin mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging kriminal ulit. Pero kailangan mong maging handa. Kinabukasan, bumungad ang balita, si Mang Roger, ang matandang gwardya na mabait kay Lito, ay nawawala. Huling nakita sa labas ng barracks, pauwi na. Pero hindi na nakauwi. Nanginginig ang mga bagong gwardya sa takot. Hindi nila masabi kung sinadya ba o ordinaryong krimen. Pero si Lito, alam niya, may pirma iyon ni Benjamin. Ilang oras pa, natagpuan ang katawan ni Mang Roger sa gilid ng riles, basag ang mukha, may sugat sa ulo, at may papel na nakasiksik sa kanyang bulsa. Isang simpleng papel, may sulat kamay. Isa pa lang yan. Kasunod ka na. Hindi na makapikit si Lito. Sa gabing iyon, bumalik siya sa bodega ng kanilang pamilya sa Pasay. Doon nakatago ang mga bagay na iniiwasan niyang gamitin muli. Isang Glock 17 na hindi nakarehistro. Isang itim na motor. At isang lumang jacket na ginamit niya sa huling misyon bago siya lumayas. Nang isinuot niya ang jacket, parang may bumalik sa kanyang balat. Hindi lang init, kundi bigat. Bigat ng responsibilidad. Bigat ng madugong nakaraan. Kinagabihan, sa isang eskinita sa Quiapo, naglalakad si Tex, bitbit ang pamatay na plano. Wala siyang kamalay-malay na may aninong sumusunod sa kanya, maingat at tahimik. Hanggang isang iglap, sinapak siya mula sa likod, nahulog ang baril. Isang mabilis na sipa sa tiyan. Tumilapon siya sa pader. Lumapit ang anino, at doon lumitaw ang mukha ni Lito.
Sabihin mo kay Benjamin, ani Lito, malamig ang boses, hindi ako ang dati niyang inapi. Kapag binangga mo ang multo ng nakaraan, handa kang matupok sa dilim. Lumipas ang 2 araw mula nang bugbugin ni Lito si Tex sa eskinita ng Quiapo. Malalim ang sugat sa mukha ni Tex, bali ang braso, at halos hindi makapagsalita. Dinala siya ni Jojo sa isang safe house sa Santa Ana, dugo pa ang dumadaloy sa suot nitong sando habang ginagamot ng isang ilegal na medic. Habang pinipigilan ng daing, isang salita lang ang sinasambit ni Tex, bumalik na siya. Sa kabilang banda, si Benjamin ay tila nawawala sa sarili. Nakatayo siya sa loob ng isang gym sa loob ng police compound kung saan dati siyang dinadala ng kanyang ama bilang bata. Lahat ng inabot niyang pagkatalo kay Commander Santos, sa pamilya niya, at ngayon, sa aninong muling bumangon mula sa kadiliman, lahat ay sumisiksik sa kanyang utak. Habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa basag na salamin ng gym, binigkas niya sa sarili, hindi pwedeng si Lito ang magpapabagsak sa akin. Hindi siya, hindi isang basurang anak ng kriminal. Samantala, si Lito ay bumalik na sa duty. Tahimik pa rin siya, ngunit may bago sa kanyang aura, hindi na siya iyong maamong aso. Ngayon, isa na siyang tahimik na leon. Napansin ito ni Commander Santos habang binabantayan nila ang gate ng isang private compound. May iba sa'yo ngayon, wika ng commander habang hindi tumitingin. Mas aware lang siguro ako, sir, sagot ni Lito. Hindi lang awareness yan. Ibang lakas, ibang tingin. Parang alam mo na kung sino ka, at kung anong kaya mong gawin. Tumingin si Lito sa kanya. Ang tanong, sir, kung handa kayo kapag nalaman nyo kung sino talaga ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ito pagbabantang hayagan, kundi paalala. Paalala na may lalim ang katahimikan ni Lito. At sa lalim na yon, may bangin. Gabi, pauwi na si Lito galing sa barracks nang may dumaan na motorsiklong walang plaka. Hindi niya ito pinansin. Pero sa likod ng kanyang instincts, may bumubulong, hindi normal yun. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag mula sa likod ng eskinita. Sa pagliko niya sa kanto, 3 lalaki. Naka-hoodie, may dalang bakal at kutsilyo. Ayos ka pala, Paul, ani ng isa. Palaban ka na ngayon, ha? Malakas ka na, no? Si Benjamin ang nagpadala sa inyo, malamig na sabi ni Lito. Hindi na sila sumagot. Unang sumugod ang lalaking may pamalo. Tinabig ni Lito gamit ang siko, saka pinatumba ng mabilis na sipa sa tuhod. Pangalawa, umatake ng saksak. Umiwas si Lito, hinawakan ang palso, pinaikot ang lalaki at pinabagsak. Ang ikatlo, mas malaki, mas mabilis. Pero si Lito, mas malalim ang galit. Hinubad niya ang kanyang jacket. Pinulupot ito sa braso bilang panangga, saka sinugod ang lalaki. Ilang suntok sa mukha, tuhod sa sikmura, at sa huling segundo, isang uppercut na nagpahandusay sa kalaban. Habang habol hininga, tumayo si Lito. Ang mga lalaking iyon ay di nagagalaw sa mga susunod na minuto. Isa sa kanila ay may cellphone. Kinuha niya ito. May bukas na message thread. Mula kay Benjamin, gawin niyo na. Wala nang atrasan. Kung hindi siya matambang ngayon, ako ang babangga sa kanya. Sa isang abandonadong gusali sa Valenzuela, habang pinapakinggan ni Benjamin ang ulat mula sa mga tauhan niya, walang reaksyong makikita sa kanyang mukha. Ngunit sa loob niya, may sumisigaw. Kung ayaw niyang bumagsak, edi papatayin ko na mismo ang multo. Lumapit sa kanya si Jojo. Boss, kung gagawin mo yan, kailangan nating umalis pagkatapos. Hindi na tayo ligtas sa Maynila. Tumawa si Benjamin, malalim. Hindi na ako ligtas kahit saan, Jojo. Kaya bago pa ako tuluyang mabulok, ililibing ko muna si Lito. Sa huling tagpo ng kabanata, makikita si Lito sa kanyang kwarto. Basang-basa ang jacket sa pawis at dugo. Ipinatong niya ito sa sahig. Tumingin siya sa salamin, tila may kinakausap sa loob ng sarili. Akala ko kaya ko nang maging tahimik. Pero kung babalik ang impyerno, mas mabuti pang ako na ang maging apoy. Madaling araw. Tumitibok ang lungsod ngunit tila nakahinto ang oras para kay Lito. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ngunit malinaw ang isang bagay, ang laban ay hindi na maiiwasan. Sa kampo ni Benjamin, may lihim na paghahanda. Isang safe house sa Caloocan ang ginawang tagpuan. May mga armas sa lamesa, .45 caliber, ilang granada, at improvised na pampasabog. Kasama niya ang 4 na dating pulis na pinalayas dahil sa katiwalian, mga taong gutom sa pera, at higit sa lahat, sa paghihiganti. Hindi na to personal lang, sabi ni Benjamin habang nililinas ang baril. Kung hindi natin siya titirahin ngayon, tayo ang mauubos. Anong plano mo? Tanong ng isa. Patumbahin natin si Commander Santos. At kapag umeksena si Lito, itutumba natin pareho.
Nagkatinginan ang mga tauhan niya. Walang gustong kalabanin si Santos, hindi lang dahil sa ranggo nito noon, kundi dahil sa koneksyon ng pamilya nito sa mga opisyal ng gobyerno at militar. Pero wala na silang atrasan. Samantala, si Commander Santos, habang nagbabantay sa barracks, ay nakaupo sa loob ng kanyang maliit na opisina. May pumasok na text mula sa isang lumang kakilala sa intelligence group. May galaw si Benjamin. Target ka. Hindi na siya nabigla. Ang hindi niya inaasahan, ang sunod na mensahe. Hindi lang ikaw. Kasama si Lito. Napailing siya. Anak ng talagang hindi natuto ang hayop, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang baril. Isinuot ang vest. Tumingin sa kalendar sa pader. Araw ng Sabado. Mahilig mag-atake ang mga hayop sa araw na hindi handa ang lahat. Gabi. Sa compound ng pinagbabantayang gusali ni Lito at Commander Santos. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng kuliglig at ilang tricycle na dumadaan sa labas. Ang mga ilaw ay pinatay sa ilang bahagi ng gusali, taktika para linlangin ang mga kalaban. Nakahabang si Lito sa rooftop. May sniper scope siyang nakuha mula sa dating kontak ng kanyang pamilya. Hindi niya intensyong pumatay, pero ngayon, ang tanong ay hindi na moralidad kundi kaligtasan. Biglang may nakita siyang van na pumarode sa di kalayuan. Nagbaba ng 4 na lalaking nakamaskara, may dalang mga armas. Eto na, bulong niya sa sarili. Tinapik niya ang radyo. Sir, may paparating na 4. Heavily armed. Sumagot si Commander Santos mula sa ground floor. Kopya. Ay spot mo lang. Ako bahala sa ibaba. Bigla. Isang pagsabog ang yumanig sa gate. Isang granada ang inihagis ng kalaban. Sige 1. Mga guard na nagtatakbuhan. Pumaloob ang mga armadong lalaki. Isa-isa silang pinatamaan ni Lito mula sa itaas gamit ang kanyang modified rifle. Isa sa balikat, isa sa hita. Nang mag-reload siya, may isang nakalusot papasok. Sunod-sunod ang putok. Si Commander Santos ang Bamira. Pagkatapos ng ilang minuto, katahimikan. Clear na ba? Tanong ni Santos sa radyo. 3 lang ang bumagsak, sagot ni Lito. Wala si Benjamin. Ngunit sa kabilang dako, habang nagkakagulo sa compound, si Benjamin ay nasa barracks ng mga gwardya, isang diversion ng buong bakbakan. Nilapitan niya ang isang matandang gwardya na siyang nagbabantay sa opisina, si Mang Tonyo. Ayos ka lang, Manong. Tanong niya habang papalapit. Benjamin, anong ginagawa mo ri? Isang mabilis na suntok sa leeg. Bumulagta si Mang Tonyo. Kinuha ni Benjamin ang access key sa opisina. Doon niya binuksan ang locker ni Lito. Sa loob, nakita niya ang lumang jacket, ilang lumang dokumento, at isang folder na may nakasulat. Lito codename, Anino. Napangisi si Benjamin. Alam ko na kung sino ka talaga. Habang papalapit na si Lito pabalik sa barracks, may naramdaman siyang kakaiba, parang may pumasok sa loob ng gusali. Agad siyang bumaba mula sa bubong. Tinawagan si Santos. Sir, wala si Benjamin sa labas. Baka nasa loob. Kopya. Pupunta ako dyan. Pagpasok ni Lito sa opisina, hindi na niya naabutan si Benjamin, pero nakita niya ang locker niyang bukas. Nakakalat ang mga dokumento, at sa gitna ng mesa, isang larawan ng kanyang ama. May drawing ng X sa mukha. Sa ilalim nito, may nakasulat sa pulang marker. Alam ko na kung sino ka, Anino. Malapit na tayong magsimula ng totoong laban. Linggo ng gabi, tahimik ang mga kalye ng Tondo, pero sa dibdib ni Lito, may ingay na hindi matahimik. Ang larawang iniwan ni Benjamin, larawan ng kanyang ama na may pulang X sa mukha, ay tila karayom na paulit-ulit siyang tinutusok sa loob. Ang ama ni Lito, si Herman Matador Salazar, ay isa sa pinakakilalang executioner ng isang sindikato noong dekada 90. Hindi siya kailanman nahuli, pero bigla na lang nawala, pinaniniwala ang pinatay ng sarili niyang kasamahan. Mula noon, itinago ng pamilya ang koneksyon nila sa mundo ng underground. Si Lito, itinagong parang ulila. Ngayon, binuhay iyon ni Benjamin. Sa isang inuman sa Pasay, abala si Benjamin sa pag-udyok sa 2 pang dating pulis. Sa lamesa, whiskey, baril, at lumang mapa ng barracks kung saan naka-assign si Lito. Hindi na sapat ang takutin siya, ani Benjamin. Kailangan mawala siya. Tuluyan. Papatayin mo na. Tanong ni Baldo, isang dating asset killer ng mga vigilante noon. Kung hindi siya mawawala, tayo ang mawawala. Tsaka gusto ko makita yung takot sa mata niya. Yung pakiramdam na kahit anong lakas mo, may mas baliw pa rin sa'yo. Tumawa ang mga kasama niya. Wala na silang moralidad. Lahat ng itinatapon ng sistema, sila ang bumubuo ng sariling mundo ng karahasan. Samantala, sa headquarters, si Lito at Commander Santos ay may pinag-uusap ang mas malalim. Sir, Ani Lito,
kailangan ko nang tapusin to. Hindi mo pa kailangan pumatay, tugon ni Santos. Pwede pa tayong humingi ng tulong sa labas. Umiling si Lito. Hindi mo kilala ang pamilya ko, sir. Kapag may gumalaw sa amin, ang batas namin ang umiiral. Ang dugo ay hinuhugasan lang ng dugo. Tahimik si Santos. Hindi dahil hindi siya sang-ayon, kundi dahil alam niyang totoo ito. 2:00 ng madaling araw. Sa isang eskinita sa may Blumentritt, may nagaganap na di inaasahang pag-atake. Si Baldo, kasama ang 2 tauhan ni Benjamin, ay sinundan si Lito sa kanyang paboritong lagawan, isang maliit at tahimik na pwesto na malapit sa riles. Habang humihigop ng sabaw si Lito, may lumapit na lalaki at nagsindi ng lighter. Lakas mo pala, tol. Pero di kasing bilis ng bala. Isang putok, pero hindi tinamaan si Lito. Naunahan niya, napansin niyang peke ang sindi ng lighter, at may balak ang mga ito. Mabilis siyang sumubsob, ginamit ang lamesa bilang panangga, at binunot ang baril na nakatago sa kanyang tagiliran. Pak! Pak! Tumamba ang unang lalaki. Pangalawa, dumukot ng kutsilyo at sumugod. Hinarang ni Lito gamit ang takip ng kaserola at siniko ito hanggang mawala ng malay. Si Baldo, ang huling lalaki, ay nagtangkang tumakbo. Pero nahuli siya ni Lito sa likod ng kariton. Itinutok ni Lito ang baril. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Benjamin. Hindi ko alam, Tang, di ako kasama sa plano ngayon. Daing ni Baldo habang duguan ang ilong. May bago siyang galaw. Bulong ni Lito habang dahan-dahang diniinan ang pagkakatutok ng baril. Oo, may kukunin siyang bata, anak ng dating kasamahan mo raw sa grupo nyo, si Manuel. Anak ni Pulong. Biglang nanlamig si Lito. Manuel. Anak ng kaibigan niyang napatay sa gulo ng sindikato noon, isang inosente. Sa bahay ni Manuel, may paparating na van. Walang plate number. 3 lalaking armado. Pero bago pa makalapit, may sumabog na trap na itinanim ni Lito noong araw pa. Isang gulong ang sumabog, napahinto ang van. Lumabas si Benjamin, galit na galit. Hayup ka, Lito. Halika na. Mula sa bubong ng karatig bahay, bumaba si Lito, isang anino sa ilalim ng buwan. Nakakailang beses ka na, Benjamin. Hindi ka pa rin natututo. Alam mo ba kung anong pinagkaiba natin? Sigaw ni Benjamin habang naglalakad papalapit. Pareho tayong galing sa gulo, pero ako, hindi ko kinahiya. Nagbuno sila, sunod-sunod na suntok, sipa, sikal. Pareho silang sugatan, parehong duguan. Pero sa huli, si Lito ang nanalo. Itinutok niya ang baril sa sentido ni Benjamin. Humihingal. Kaya kung tapusin to ngayon, sabi niya. Ngunit hindi niya pinutok. Bagkus, binato niya ang baril sa tabi, tumalikod, at naglakad palayo. Hindi mo ako matatalo sa gulo, Benjamin, aniya. Kasi ako ang gulo. Ngunit habang papalayo si Lito, biglang dinukot ni Benjamin ang baril mula sa sakong niya. Isang bala ang umalangaw-ngaw. Tumigil si Lito. Nakahawak siya sa tagiliran. Bumagsak siya sa lupa. Madilim ang paligid, pero ang pakiramdam ni Lito ay tila may maliwanag na ilaw na nakatutok sa kanya, hindi mula sa araw, kundi mula sa gilid ng buhay at kamatayan. Nakayakap ang kanyang kamay sa tagiliran kung saan pumasok ang bala. Mainit ang dugo, nanlalambot ang katawan. Pero ang isip niya, malinaw. Hindi pa ito ang wakas, bulong niya. Si Benjamin, habang nakatayo pa rin, ay humahadjajek. Akala mo makakatakas ka, ha? Akala mo ikaw lang ang marunong maging demonyo. Lumapit siya kay Lito, may baril sa kamay. Titig na puno ng galit at panghahamak. Ngunit bago siya makalapit, may dumating, isang pickup truck na tila sumulpot mula sa dilim. Biglang preno. Bumukas ang pinto. Bumaba si Commander Santos, may hawak na assault rifle. Hayup ka, Benjamin. Sigaw niya, kasabay ng putok. Tinamaan si Benjamin sa balikat at binti. Bumulagta siya sa tabi ng kanal, sumisigaw sa sakit. Nilapitan ni Santos si Lito. Anak ng huwag kang pipaykit, Lito. Huminga ka, tatagal ka pa. Tinakpan niya ang sugat ni Lito gamit ang sariling jacket. Tumawag ng backup. Ilang oras ang lumipas. Sa ospital, nagmulat ng mata si Lito. Maputi ang kisame. Mabigat ang pakiramdam. May nakasaksak na swero sa kamay niya. Sa tabi ng kama, nandoon si Commander Santos. Tulog sa upuan. Hawak-hawak pa ang cellphone na may larawan ng kanilang barracks. Sir, bulong ni Lito. Nagising si Santos. Gising ka na. Buti naman. Akala ko, hindi pa ko mamamatay, sir, napangiti si Lito, kahit bahagyang hirap pa. Sa kulungan, si Benjamin ay nakakulong na, nilapatan ng lunas pero nakaposas. Ang kanyang mga dating kasamahan ay tinutugis na rin ng mga awtoridad.
Isang special task force ang na-assign para sa kaso dahil nadiskubre ring may koneksyon si Benjamin sa ilang sindikato na matagal nang pinaghahanap. Isa na siyang patay na isda sa hola ng mga piteng. Makalipas ang 2 linggo, bumalik si Lito sa barracks. May benda pa rin ang tagiliran niya, pero muli siyang nakasuot ng uniforme. Tahimik ang mga gwardya nang dumating siya. Isa-isa siyang binati, Sir Lito, Boss Lito. Hindi lang respeto ang bumalot sa kanya, kundi takot na may halong paghanga. Mula sa dating biktima ng pananakot, ngayon siya na ang anino ng hustisya sa lugar nila. Sir Santos, ani Lito nang makausap ang commander niya. Babalik ako sa duty. Hindi para sa paghihiganti, kundi para siguraduhin na walang Benjamin na uulit sa istorya natin. Tumango si Santos. Anino ka man noon, Lito. Pero ngayon, ikaw na ang liwanag dito. Isang hapon, habang nagbabantay si Lito sa gate ng barracks, may batang dumaan, anak ng dating kasamahang pinatay ng sindikato, si Manuel. Kumaway ito sa kanya. Kumaway si Lito pabalik, isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Ngunit habang nakatitig siya sa batang iyon, may boses sa likod ng kanyang utak. Hindi pa tapos ang laban. Marami pang aninong babangon. 3 buwan makalipas. Tahimik ang Maynila, pero sa ilalim ng lungsod, may pamilyang muling gumagalaw, ang itim na kamay, isang sindikatong matagal nang nawala sa eksena matapos ang pagkasawi ng mga haligi nito. Pero ngayon, may bagong leader. Mas bata, mas malupit, si Isandro. Anak siya ng dating karibal ng ama ni Lito. Matagal siyang nawala sa bansa, sinanay sa ilalim ng mga kartel sa Mexico at Eastern Europe. Ngayon, bumalik siya para buhayin ang legasya ng kanyang angkan. Sa isang lihim na warehouse sa Valenzuela, nagsasagawa si Isandro ng pagpupulong. Hindi na natin kailangang bumulong sa dilim. Panahon na para kunin natin ang dapat ay sa atin. Sa kanyang likod, ang mga dating miyembro ng itim na kamay, mga hitman, hacker, fixer, drug runner. May isa siyang target, Lito Salazar. Kapatid ng dugo ng lalaking pumatay sa tatay ko. Oras na para pantayin ang utang. Samantala, si Lito, balik sa barracks, pero hindi na siya simpleng gwardya. Ginawa siyang chief security ng 3 gusaling hawak ng agency. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, disiplinado ang mga tao. Walang gulo, tahimik, ngunit may bumabagabag sa kanya gabi-gabi, isang panaginip. Sa panaginip, may kamay na pilit siyang hinihila sa ilalim ng lupa. Itim na kamay, walang mukha, walang boses, pero puno ng galit. Nagising siyang pawis na pawis. Kumakabog ang dibdib. Kinabukasan, tinawagan siya ni Commander Santos. Lito, may gustong makipagkita sa iyo. Babae, galing sa Visayas. Ayaw sabihin ang pangalan, pero dala raw niya ang kwintas ng tatay mo. Napakunot noo si Lito. Anong itsura? Maputi, mahaba ang buhok, may malaking peklat sa braso. Tila hindi ordinaryo. Nagkita sila sa isang abandonadong chapel. Paglapit pa lang ni Lito, agad siyang hinarap ng babae. Matapang ang tingin. Ako si Andrea, kapatid ako sa ama mo, sa iba niyang pamilya. Napatde si Lito. May iniwan siyang sulat bago siya namatay. May iniingatan daw siyang sikreto sa pamilya ni Isandro. At ako lang daw ang pwedeng magsabi sa iyo kung handa ka na. Sa envelope na dala ni Andrea, may larawan ng tatay ni Lito at ama ni Isandro, magkasamang nakangiti. Sa likod ng larawan, may nakasulat. Isang lihim ang pinagdugtong sa atin. Pero isang dugo rin ang sisire sa atin. Kasabay nito, may mapa. Isang lumang pasilyo sa ilalim ng lungsod, konektado sa lumang safe house ng itim na kamay. Nagtama ang mga mata nila ni Andrea. Handa ka na ba, Lito? Tanong niya. Tahimik si Lito, pero ang sagot ay nasa kanyang mga kamao na muling humigpit. Matagal na akong handa. Sa patagang gilid ng lungsod, sa isang lumang drainage system na tinambakan na ng gobyerno noon, naroon ang sinasabing lagusan na matagal nang isinara, pero hindi nakalimutan. Hawak ni Lito ang mapa. Nasa likod niya si Andrea, dala ang flashlight at isang matibay na backpack. Dito nagsimula ang unang operasyon ng itim na kamay, sabi ni Andrea habang sinisilap ang mapang kupas. Dito rin nagtatago ang mga tala ng mga transaksyong inilihim ng ama ko at ng tatay mo. Nagtagpo ang kanilang mga anino sa pader ng tunnel habang sila'y bumababa sa mabahong hagdan, may kalawang at lumot sa bawat hakbang. Pagdating sa ilalim, napansin agad ni Lito ang kakaibang simbolo, isang nakaukit na itim na kamay sa bato, may lumang dugo pa sa palad. Luma na to, pero may sariwang bakas ng yabag. Iniangat ni Lito ang baril sa kanyang baywang. Hindi sila nagkamali, may tao pa sa loob. Dahan-dahan silang naglakad sa makipot na pasilyo, tahimik na para bang bawat hakbang ay maaaring magbunsod ng gulo. Sa isang sulok, may nakitang folder si Andrea. Binuksan niya ito.
Mga listahan ng mga opisyal na binayaran ng itim na kamay. Mga pangalan ng pulis, politiko, pati mga military assets. Kinilabutan si Lito. Ilan sa mga pangalan ay pamilyar, isa roon ay si Kapitan Greg, ang dating commander ni Benjamin. Hindi pa tapos ang ugat ng sindikato, bulong ni Lito. Mas malalim ito kaysa akala natin. Biglang may tunog sa likod. Lumingon sila. May lalaking nakaitim na maskara, armado, nakatayo sa dilim. Bitawan niyo ang folder, malamig nitong sabi. Hindi nagdalawang isip si Lito. Pinuntirya agad ang kamay ng lalaki at pinaputukan ito. Sumigaw ang lalaki sa sakit, tumakbo pabalik sa dilim. Agad na sinundan ni Lito, iniwan si Andrea sa ligtas na bahagi ng lagusan. Sa habulan sa ilalim ng lungsod, muling bumalik si Lito ang mga pinanggalingan niya, ang pananahimik, ang pagiging walang pansin noon. Ngayon, isa na siyang aninong nagbabantay. Naabutan niya ang lalaki sa isang dead end. Pinalibutan ng mga sirang tubo at itim na tubig. Wala ka ng tatakbuhan, ani Lito, itinutok ang baril. Ngunit ngumiti lang ang lalaki, at sa huling saglit, binunot ang granada. Hindi mo kami kayang pigilan. Magsisimula na ang pagsunog sa lungsod, at kasama ka. Malakas ang pagsabog. Tumalsik si Lito, nawala ng malay. Pagkagising niya, nasa ospital na naman siya. Pangalawang beses sa parehong taon. Si Andrea ang unang nakita niya. Hindi kita iniwan, ani nito. Pero hindi ko rin nakuha. Ang lahat ng dokumento, may ilang nasunog. Pero may natira, sagot ni Lito. At iyon ang sisire sa kanila. Samantala, sa headquarters ng itim na kamay, si Isandro ay nakatayo sa harap ng mapa ng Maynila, tinuturo ang iba't ibang lugar, mga eskwelahan, mall, ospital. Hindi na tayo magtatago, gagawa tayo ng ingay. Tumayo sa kanyang tabi ang isang anino, ang dating kapitan ni Benjamin, Kapitan Greg, buhay, at ngayon ay bahagi na ng sindikato. Handa na ang mga asset. Naghihintay na lang ng Senadorios, anito. Tumanggaw si Isandro. At ang Senadorios ay ang dugo ni Lito Salazar. Araw ng Lunes, sa isang pampublikong eskwelahan sa Pasay, may pasabog na hindi galing sa aralin, isang makinang nakahon ang naiwan sa ilalim ng hagdan ng grade 5 building. May lamang wiring, relo, at pulang ilaw. Isang gwardya ang nakapansin. Nag-ulat, naglabasan ng mga estudyante, walang nasaktan. Pero malinaw ang mensahe, kayang gumawa ng ingay ng itim na kamay. Sa command center ng City Police, dumalo si Lito, kahit hindi pulis. Sa mesa, kasama niya sina Commander Santos at ilang miyembro ng Anti-Terror Task Force. Nakakonekta ito sa grupong underground na sinimula ni Isandro, ani Santos. Walang gustong magsalita, may takot sa likod ng bawat pader. Tumingin si Lito sa mapa ng Maynila. 30 pulang X ang nakamark, Pasay, Tondo, at Quezon Avenue. Pattern ito, aniya, Pasay ay pampublikong paaralan. Tondo ay warehouse. Quezon Avenue, malapit sa ospital kung saan ako na-confine. Tumingin si Santos, hinahamon ka, tumanggaw si Lito, at tatanggapin ko. Samantala, sa loob ng isang abandonadong sinehan sa Avenida, si Isandro ay may hawak na remote. Sa paligid niya, 4 na lalaking naka-face mask, at si Kapitan Greg. Hindi sapat na guluhin natin ang lungsod, ani Isandro. Guguluhin natin ang puso nito. Si Lito Salazar. Ipinakita niya ang larawan ng nanay ni Lito, isang matandang babae sa probinsya, kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga madre. Ito ang susunod. Walang laban yun, Anikap. Greg. Matanda na. Eksakto, sagot ni Isandro. Wala tayong habag. Sa barracks, habang nagpapahinga si Lito, may natanggap siyang tawag. Si Andrea ito, ani ng boses sa linya. Lito, may umakyat sa convent ng ina mo. Napatayo siya, hindi na nakapagsalita. Agad na nagsuot ng jacket, nilagyan ng baril ang tagiliran, at sumakay ng motor. Pagdating niya sa kumbento sa Cavite, nagsisigawan ang mga madre. Wala na roon ang kanyang ina. May mga bakas ng putol na damo, mga iniwang shell ng bala. At sa pader ng kapilya, may ipininta gamit ang spray paint. Tapos na ang tahimik mong buhay, mula sa itim na kamay. Habang pinapanood niya ang mga madre na umiiyak, isang damdaming matagal na niyang tinatago ang muling bumangon, hindi galit kundi panata. Panatang wakasan ang lahi ng mga demonyong iniwan ng lumang mundo. At ngayon, si Isandro ang una sa listahan. Babalikan ko sila, lahat, ani Lito kay Andrea. Kahit mag-isa, tanong nito, hindi na siya sumagot, umalis sa kumbento. Sa isang lihim na safe house sa Pasay, kinabukasan, nagtipon ng iilang mapagkakatiwalaang dating kasamahan ni Lito at Santos, isang dating sniper, isang hacker na dating informant, at si Andrea, na ngayon ay may hawak ng baril. Lito,
Ani Santos, hindi mo na ito laban lang. Gera na ito, at kailangang may plano. Lumabas si Lito mula sa anino ng pintuan. Suot ang dark civilian gear, may armor plate sa loob, at mga dokumentong galing sa lagusan sa ilalim ng lungsod. Meron akong listahan ng mga lugar kung saan sila nagpaplano ng sabay-sabay na pagsabog. Ilalabas natin ito sa media. Tanong ng hacker. Hindi, sagot ni Lito. Unahan natin sila, at kung kinakailangan, gamitin natin ang dilim laban sa kanila. Gabi na, sa isang liblib na bahagi ng Taguig, may lumang bahay na nakatayo sa gitna ng taniman. Mukha itong abandonado, pero sa loob, may 4 na armadong lalaki at isang matandang babae na nakagapos sa silya. Siya ang ina ni Lito. Sa labas ng compound, nakaluhod si Lito, tinitingnan sa sniper scope ang bawat bintana. Kasama niya si Andrea, nakasuot ng bulletproof vest at may hawak na handgun. 6 ang bantay. 2 sa rooftop, 2 sa loob, 1 sa kusina, 1 sa labas. Wala si Isandro, sabi ni Lito. Tingin mo pain lang ito? Tanong ni Andrea. Oo, pero kahit pain, nanay ko pa rin yan. Tumanggaw si Andrea. Gawin na natin. 47 minuto pasado 12:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid, pero sa loob ng bahay, may tensyon. Ang matanda, bahagyang umiiyak pero pinipigilan ang sarili. Anak ko, Lito, bulong niya. Sa rooftop, may isang bantay na nagyoyosi, isang tahimik na putok mula sa sniper ni Lito. Tumama sa leeg. Bagsak. Ang pangalawang bantay sa taas, agad sumilip, ulo naman ang tinamaan. Nagulat ang mga nasa loob. Tumakbo ang isa sa kusina. Doon siya sinalubong ni Andrea, may dalang silencer pistol. Tumamba ito bago pa man makaputok. Pumasok si Lito sa likod, gamit ang flashlight at baril. Nilusob ang salas kung nasaan ang kanyang ina. Bumungad sa kanya ang 2 armadong kalaban. Nagpaputok ang isa, tinamaan si Lito sa balikat, pero gamulong ito at binaril silang 2. Tumakbo si Lito sa kanyang ina, mabilis na pinuputol ang tali gamit ang kutsilyo. Nay, ligtas na po kayo. Ikaw nga, anak ko. Humahagulgol ito, pilit na inaabot ang mukha niya. Bago sila makalabas, may sumabog na isang granada mula sa labas, isang distraction. Pumasok ang reinforcement ni Isandro. 5 lalaki, armado. Dapa, sigaw ni Lito, tinakpan ng ina. Tinamaan siya sa tagiliran, pero nakagapang patago sa sofa. Matinding palitan ng putok. Pumasok si Andrea mula sa kabilang pinto, may hawak ng M4 rifle na nakuha niya sa rooftop. Lito, buksan mo ang basement. Sigaw niya. Nandun ang mga dokumento. Bumaba sila sa basement, madilim, amoy amag at gasolina. Sa loob, may mga burning barrels, mga kaong may lamang folder, hard drive, at VHS tape. Habang sinusuri ni Andrea ang laman, sumigaw si Lito, pasabugan na natin to. Hindi na dapat ito makita ng iba pa. Tumanggaw si Andrea. Gumamit sila ng improvised timer na nakuha sa isang granada at ginamit na pampasabog. Habang umaakyat sila pabalik, patuloy ang bakbakan sa itaas. Nataman sa hita si Andrea. Umungol ito pero nagpumilit pa ring makatayo. Ina mo, hawakan mo, utos niya kay Lito. Ako ang babaril. 3 minuto pasado 2:00 ng madaling araw. Nakabalik sila sa labas, pinasakay ang ina ni Lito sa motorsiklong may sidecar na iniwan nila kanina. Habang lumalayo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Boom! Niyanig ng apoy ang buong bahay. Nasunog ang mga dokumento, ang mga tauhan ni Isandro. Wala nang natirang buo. Sa gitna ng usok, nakita ni Lito ang isang itim na SUV na papalayong mabilis. Si Isandro yun, bulong niya. Nanunood lang. Gusto lang niyang makita kung hanggang saan ako. Sa ospital, kinabukasan. May bali ka sa tadyang at pinsala sa balikat, ani ng doktor. Hindi umimik si Lito. Tumingin lang sa bintana, habang pinapanood si Andrea na nagpapalagay ng benda. Lumapit sa kanya si Santos. Pinatay mo ang 6 sa kanila kagabi. Ipinapahanap ka na nila. May patong ka na sa ulo. Magkano? Tanong ni Lito. 3 milyon. Tumanggaw si Lito. Sulit. Isa-isa ko silang babalikan. Hindi na para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng inosenteng biniktima nila. Samantala, sa isang basement sa Binondo, si Isandro ay nakaupo sa harap ng malaking mapa. Nasunog ang safe house. Nawalan tayo ng mga tauhan. Pero hindi pa ito tapos. Tumayo si Kapitan Greg sa tabi niya. Lito ang mukha ng paglaban. Pero marami pang katulad niya. Kailangan natin ng mas matinding pananakot. Ngumiti si Isandro. Kaya nga, ang susunod nating target ay ang media. 1 linggo pagkatapos ng pagsabog.
Tahimik ang lungsod, pero sa ilalim nito, may isang digmaang unti-unting nabubuo. Si Lito ay naka-full black tactical gear. Naka-hoodie, nakamaskara, at may hawak na baril na ginamit ng kanyang ama noong ito'y buhay pa. Sa tabi niya, si Andrea, gumagaling na ang sugat sa hita, pero determinado pa rin. 5 pa sa listahan, bulong ni Andrea. Simulan natin sa pinakadumidikit kay Isandro, sagot ni Lito. Yung si Kapitan Greg. Target #1, Kapitan Greg. Isang kilalang pulis sa Binondo na doble cara, gumagamit ng uniforme para protektahan ang negosyo ng sindikato. Isang gabi, lumusab si Lito sa bahay nito. Tahimik ang galaw niya, parang anino. Sa loob, nadatnan niya si Greg na nanonood ng TV, lasing. Ha, sino? Sinapak siya ni Lito. Walang salita, sinakal habang ibinubulong. Para sa mga batang sinunog niyo sa bodega. At sa huling hininga ni Greg, pinakita ni Lito ang badge ng kanyang amang pinatay ng sindikato noon. Target #2, Attorney Mendoza, isang abogadong tagalinis ng kaso ng sindikato. Nagpapadismiss ng kasong rape, droga, at kidnapong kapalit ng pera. Pinuntahan siya ni Andrea sa kanyang opisina, nagpanggap bilang bagong kliyente. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok si Lito, may dalang flash drive. Alam mo kung ano to? Tanong ni Lito habang nilalagay sa laptop. Nag-play ang video, si Mendoza, sa isang penthouse, kasamang isang menor de edad. Nanginginig si Mendoza. Huwag. Kaya kung magbayad. Hindi na kailangan. Ang parusa mo, live stream. Habang lumalaganap ang takot sa lungsod, unti-unti ring nawawala ang mga tauhan ni Isandro. Isang kilalang drug runner ang natagpo ang nakasabit sa billboard. Ang isa, natagpo ang may itim na X sa dibdib. Lahat alam, si Lito ang may gawa. Ngunit, may revelasyon. Si Andrea ay lihim na sinusundan ni Isandro. Nakunan siya ng larawan habang nagpapasa ng impormasyon kay Lito. Hindi pa ito alam ni Lito. Sa headquarters ng itim na kamay. Hindi siya basta kapatid mo, Isandro, sabi ng matandang tagapayo. Hindi. Tanong ni Isandro. Si Andrea, anak siya ng dating leader ng karibal mong sindikato. Isinumpa siyang iligpit pag nalaman ang katotohanan. Samantala, si Lito ay may bagong target, isang matandang dating militar na ngayon ay supplier ng armas para sa mga kalaban. Nang puntahan niya ito, isang batang babae ang lumabas ng pinto. Nasaan ang tatay mo? Wala po siya rito. Nasa ospital. Hindi alam ni Lito kung ano ang gagawin. Hindi niya pwedeng barilin sa harap ng bata. Ngunit isang sniper bullet ang dumaan, tumama sa balikat ng matanda sa loob. Nagulat si Lito. Hindi siya ang nagpaputok. Sinundan tayo, sigaw niya kay Andrea sa radyo. Sa takbuhan, isang motor ang sumabog. Nahulog si Andrea. Nataman ang helmet niya. Nawalan siya ng malay. Dinala siya ni Lito sa safe house. Habang nagpapagaling ito, biglang nagring ang burner phone ni Lito. Boses ng lalaki, wala na si Andrea sa amin. Pero ikaw ang isusunod. Nag-init ang dugo ni Lito. Pero alam niyang hindi lang ito laban ng lakas, laban ito ng katalinuhan. Sa gabi, may lihim siyang isinulat. Kung may mangyari sa akin, ibigay ito kay Santos, sabi niya sa isa sa mga kakampi. Ang laman ng sulat, pangalan, account numbers, video files, lahat ng ebidensya ng krimen ng sindikato. Labanan na ito ng katotohanan laban sa kadiliman. Sa pagtatapos ng kabanata, may isang eksena. Isang lalaking nakaitim ang lumalakad papunta sa isang abandonadong warehouse. May dalang maletang puno ng pera at baril. Sa likod ng lalaking iyon, ay aninong mabilis gumalaw. Si Lito, isang gabi sa gilid ng lungsod. Ang abandonadong warehouse sa Tondo ay tila walang tao, madilim, tahimik, ngunit puno ng bitag. Sa loob, naroon si Isandro. Sa tabi niya, si Andrea, nakagapos sa silya, duguan, at nakapiring. Hindi ka pa rin nagsasalita, bulong ni Isandro. Ibang klase ka nga, matigas. Ngumisi si Andrea kahit may pasa sa labi. Mas matigas ang kapatid ko. Nagulat si Isandro. Ano, ikaw lang ang walang alam. Anak ka sa labas, ako ang tunay na tagapagmana. Natigilan si Isandro. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot sa sariling dugong pinagmulan. Sa labas ng gusali, si Lito ay dahan-dahang umuusad. Kasama niya si Santos at 2 pang dating sundalo na tumalikod na sa sistema. 3 ang sniper. May tanod sa itaas. Sa loob, may 6 na bantay. Si Andrea nasa gitna. Kayang-kaya natin, sagot ni Santos. Pero pagpasok mo, walang atrasan. Tumanggaw si Lito. 11 minuto pasado 12:00 ng madaling araw nagbigay ng signal, tumamba ang isang tanod sa taas. Mabilis na gumalaw ang grupo ni Lito. Pumasok sa pinto, sabay-sabay ang putukan. Isang bantay ang tinamaan sa dibdib.
Ang isa, nadaplisan at tumakbo. Si Santos, hamarang at binaril ito sa likod. Sa loob ng warehouse, nagsimulang magpanik ang mga tauhan ni Isandro. May sumalakay. Sigaw ng isa. Protektahan si Isandro. Sagot ng isa pa. Pero huli na. Isa-isang tinatamaan ng grupo ni Lito ang mga bantay. Ang lugar ay nagmistulang gera. Sa gitna ng kaguluhan, si Lito ay nakarating sa lugar kung saan nakagapos si Andrea. Andrea, ngumiti ito, mahina. Sabi ko sa'yo, babalik ka. Pinuputol ni Lito ang tali pero biglang may bumaril sa kanila. Tinamaan si Andrea sa balikat. Napasigaw siya. Si Lito, agad na tumayo at pinagbabaril ang direksyon ng putok. Napatay niya ang tirador pero may biglang lumitaw sa likod, si Isandro. May hawak itong baril, nakatutok kay Lito. Tama na, sabi ni Isandro. Palagi kanilang pinupuri. Ganito si Lito. Ganyan si Lito. Pero ako ang itinapon. Hindi ko kasalanan kung ikaw ang pinili nilang isumpa, sagot ni Lito. Pinaputok ni Isandro ang baril pero tinamaan lang ang pader. Nagpagulong si Lito, sabay hila ng baril mula sa tagiliran. Nagbakbakan sila. Si Isandro ay tinamaan sa tuhod. Napaluhod siya. Si Lito, nakatayo sa harap niya, nanginginig sa galit. Hindi mo na kailangang patayin ako, sabi ni Isandro. Ginawa mo na lahat ng gusto mo. Pumatay ka na rin. Tumahimik si Lito. Tama ka. Pumatay ako. Pero para sa hustisya. Isang putok sa balikat, hindi para patayin, kundi para hindi na makatakbo. Pagkatapos ng sagupaan, dumating ang backup. Ang mga kasamahan ni Santos ay kinorden ang buong lugar. Si Andrea ay isinakay sa ambulansya. Si Lito, tahimik lang, duguan, pero buo ang loob. Nilapitan siya ni Santos. Natapos mo na. Anong balak mo ngayon? Sumulyap si Lito sa apoy mula sa nasusunog na bahagi ng warehouse. Hindi pa tapos ang gyera. Pero natapos ko na ang bahaging ito. Panahon na para ang gobyerno naman ang gumalaw. Isang press conference ang ginanap. Sa harap ng media, si Lito, nakasuot ng puting polo at may benda sa balikat, ay nagsalita. Ang sindikatong ito ay matagal nang nagpapatakbo ng katiwalian sa pulisya, hukuman, at negosyo. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng ebidensya. Pinasa niya ang isang hard drive sa mesa. Nakunan ito ng litrato ng lahat ng cameraman. Matapos ang mga eksenang iyon, si Lito, nakaupo sa harap ng puntod ng kanyang ama. Nagbago na ang takbo ng mundo, pa. Hindi ko kayang ibalik ka. Pero kaya kong pigilan ang iba pa. Tumingin siya sa langit habang unting-unting lumalapit si Andrea, may dalang 2 tasa ng kape. Para sa bagong simula, sabi niya. Ngumiti si Lito.